Nakakagulat na maraming buhay ang nasadlak sa problema dahil lamang sa labis na pagtingin sa sariling kapakanan kaysa sa pagmamahal sa kapwa. Kapag namayani ang pagiging makasarili, dahan-dahang nawawala ang habag, pagkalinga at tunay na diwa ng pananampalatayang itinuro ng Panginoon. Dahil dito, napakahalagang maunawaan kung bakit nagbigay ng maraming babala ang Biblia laban sa ugaling naglalagay sa sarili bilang sentro ng lahat ng bagay. Mula pa noong unang panahon, malinaw nang ipinakita ng Diyos na ang pagmamataas at pansariling hangarin ay nagiging daan patungo sa pagkakasala at pagkakahiwalay sa kanyang banal na layunin. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng tagumpay, kasiyahan at kapakinabangan para sa sarili, subalit hindi nila namamalayan na unti-unti nang natutuyo ang kanilang pagmamahal sa kapwa at ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. Dahil sa labis na paghahangad ng pansariling kagustuhan, nagiging madali para sa isang nilalang na makalimot sa kababaang loob at pagtitiwala sa may kapal. Bunga ng ganitong pag-uugali, dumarami ang alitan, pagkakawatak-watak, at kawalan ng kapayapaan sa loob ng tahanan at maging sa buong pamayanan. Philippians 2 verse 3 says, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves." Ayon sa talatang ito, nais ng Panginoon na pairalin ng kanyang mga lingkod ang pagpapakumbaba at ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng iba kaysa sa pansariling interes. Makikita sa mensaheng iyon na hindi nakasentro sa sariling kagustuhan ang tunay na pananampalataya, bagkus nakaugat sa pag-ibig, paglilingkod at malasakit sa kapwa. Kapag namamayani ang kababaang loob, nagiging mas malapit ang puso ng tao sa nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Maraming pagkakataon na hindi agad napapansin ng isang tao na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa bitag ng pagiging makasarili. Dahil sa pang-araw-araw na pamumuhay, nagiging normal para sa ilan ang unahin ang sariling kaginhawahan habang napapabayaan ang pangangailangan ng mga nasa paligid. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, nagkakaroon ng puwang ang malamig na pakikitungo, kawalan ng malasakit at paglayo sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Sadyang mapanganib ang ganitong asal sapagkat hindi lamang relasyon sa kapwa ang naapektuhan kundi maging ang espiritual na kalagayan ng kaluluwa. Kaya naman napakahalagang maunawaan ang 7 dahilan kung bakit itinuturing na delikado ang sobrang pagiging makasarili ayon sa pananaw ng pananampalatayang Kristiyano. Habang lumalalim ang pagkaunawa sa katotohanan, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang pamumuhay na may kababaang loob at pusong handang maglingkod. Nawa ay magsilbing paalala ang mga aral na matatagpuan sa Biblia upang mas manaig ang pagmamahal, pagkakaisa, at katapatan sa Panginoong ating sinasamba. Una, unti-unting lumalayo ang puso sa Diyos. Kapag sobra ang pagkahilig ng isang nilalang sa pansariling kagustuhan, nagiging mahirap para sa kanya na unahin ang kalooban ng Panginoon sa bawat bahagi ng pamumuhay. Dahil nakatuon ang buong pansin sa sariling kapakanan, nababawasan ang pagkagiliw sa panalangin at ang pagnanais na sumunod sa banal na layunin ng may kapal. Kasabay ng paglipas ng panahon, humihina ang ugnayang espiritual na dati ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Kadalasang hindi agad napapansin ang pagbabagong nangyayari sapagkat dahan-dahang sumisibol ang ugaling inuuna ang sarili bago ang Panginoon. Bunga ng ganitong kalagayan, nawawala ang pagiging sensitibo ng konsensya sa mga bagay na nakapagbibigay lugod sa Diyos. James 4 verse 8 says, "Draw nigh to God and He will draw nigh to you." Nagpapahayag ang talatang ito na nais ng Panginoon na mapalapit ang kanyang mga anak sa Kanya sa pamamagitan ng katapatan at taos-pusong pagsunod. Kapag mas pinahahalagahan ng isang tao ang sariling mithiin kaysa sa kalooban ng Diyos, nagiging mahina ang kanyang kaugnayan sa may kapal. Malinaw na ipinapakita ng mensaheng nakasulat sa Biblia na hindi maaring pagsabayin ang labis na pag-ibig sa sarili at ang ganap na pagsunod sa Panginoon. Dahil dito, napakahalagang bantayan ang puso upang manatiling matatag ang pananampalataya. Maraming tao ang nag-aakalang walang masama sa palaging pag-uuna sa pansariling kagustuhan, subalit habang lumalalim ang ganitong pag-uugali, unti-unting nawawala ang pagpapahalaga sa banal na mga aral na ipinagkaloob ng Diyos. Sa halip na magtiwala sa gabay ng Panginoon,
Nagiging mas mahalaga ang sariling pananaw at mga personal na nais. Nagiging dahilan tuloy ang labis na pagtitiwala sa sarili upang mabawasan ang pag-asa sa kapangyarihan ng may kapal. Kapag nangyari iyon, mas madaling maligaw ang isang tao sa kanyang espiritual na paglalakbay. Makikita sa kasaysayan ng Biblia na maraming tao ang napahamak dahil mas pinili nilang sundin ang sariling kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos. Nagkaroon ng pagkadapa ang ilan sapagkat nanaig ang pagnanais na makuha ang kanilang gusto, anuman ang maging kapalit. Hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kapayapaan ang buhay na nakasentro lamang sa sarili. Tanging ang presensya ng Panginoon ang makapagbibigay ng ganap na kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Dahil dito, mahalagang mapanatiling buhay ang pag-ibig para sa Diyos higit sa lahat. Habang nananatiling malapit ang puso sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang direksyon ng pamumuhay. Nagiging matatag ang pananampalataya sa gitna ng suliranin at mas nagiging handa ang isang tao na sumunod sa banal na kalooban. Nagkakaroon din ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Doon nagsisimulang maranasan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang pansamantalang bagay. Ikalawa, nasasaktan ng kapwa dahil sa kawalan ng tunay na pagmamalasakit. Kapag nangingibabaw ang labis na pagpapahalaga sa pansariling kapakinabangan, madalas na naipagwawalang bahala ang damdamin ng mga taong nasa paligid. Dahil nakasentro ang pansin sa sariling kagustuhan, hindi na gaanong nabibigyan ng halaga ang pangangailangan ng pamilya, kaibigan at kapwa mananampalataya. Kasunod nito, unti-unting nawawala ang malasakit na siyang pundasyon ng maayos na pakikitungo sa bawat nilalang. Nagdudulot ang ganitong asal ng mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit malalim na nararamdaman ng puso. Maraming samahan ang nasisira sapagkat nanaig ang pagnanais na mapaboran ang sarili kaysa magpakita ng kabutihan sa iba. 1 Corinthians 10 verse 24 says, "Let no man seek his own, but every man another's wealth." Nagpapahayag ang talatang ito na hindi nais ng Panginoon na mabuhay ang tao para lamang sa pansariling pakinabang. Ayon sa aral na matatagpuan sa Biblia, mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang pansariling hangarin. Pinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kabanalan ay nakikita sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Kapag namumuhay ang isang tao na may malasakit, na ipapakita niya ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Maraming pagkakataon na hindi namamalaya ng isang nilalang na nakapagsasalita na palasya ng mga katagang nakasasakit sa iba dahil mas mahalaga para sa kanya ang sariling kagustuhan. Nawawalan siya ng kakayahang maunawaan ang pinagdaraanan ng kanyang kapwa. Humahantong tuloy ang simpleng hindi pagkakaunawaan sa mas malalim na samaan ng loob. Kasabay nito, nababawasan ang init ng samahan na dating nagbibigay ng saya at pagkakaisa. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, mas lalong lumalawak ang pagitan ng bawat isa. Napakahalaga sa pananampalatayang Kristiyano ang pagkakaroon ng pusong marunong umunawa at handang magbigay ng kabutihan sa iba. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang napakadakilang halimbawa ng pagmamahal at pagkalinga para sa sangkatauhan. Bagaman siya ay makapangyarihan, pinili niyang maglingkod at magpakita ng habag sa mga nangangailangan. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, maraming buhay ang nabigyan ng pag-asa at bagong lakas. Ganyang uri ng puso ang nais ng Diyos na makita sa bawat mananampalataya. Kapag natututunan ng isang tao na pahalagahan ang kapakanan ng iba, nagiging mas maayos ang kanyang pakikisalamuha sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagkakaroon ng mas matibay na samahan na punong-puno ng pag-unawa at pagkakaisa. Lumalalim din ang paggalang at pagtitiwala na siyang nagpapatibay sa bawat relasyon. Sa pamamagitan ng kabutihang ipinapakita sa kapwa, mas lalong nahahayag ang liwanag ng Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging daluyan ng isang tao ng pagmamahal na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ikatlo, nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa loob ng pamilya at samahan. Kapag masyadong inuuna ng isang tao ang sariling kagustuhan, kadalasang nawawala ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng tahanan at komunidad. Dahil sa labis na paghahangad na laging siya ang masunod, nagkakaroon ng hidwaan na unti-unting sumisira
sa dating matibay na pagsasama. Kasabay ng paglipas ng mga araw, lumalamig ang pakikitungo at nababawasan ang pagpapahalaga sa isa't isa. Nauuwi tuloy ang maliliit na hindi pagkakasundo sa mas mabibigat na sigalot na mahirap nang ayusin. Maraming samahan ang nasira dahil nanaig ang pagnanais na pairalin ang sariling kagustuhan kaysa panatilihin ang pagkakabuklod. Romans 12 verse 16 says, "Be of the same mind one toward another." Ipinapakita ng talatang ito na nais ng Panginoon na mamuhay ang kanyang mga anak nang may pagkakasundo at pagkakaisa. Ayon sa mensaheng matatagpuan sa Biblia, mahalagang pairalin ang kababaang loob upang mapanatili ang magandang samahan. Kapag nanaig ang pagnanais na magbigay daan at umunawa, mas madaling mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng bawat isa. Doon makikita ang kagandahan ng pusong may takot at paggalang sa Diyos. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, na maraming tahanan ang dumaranas ng alitan dahil sa labis na pagpapahalaga ng ilan sa kanilang sariling kagustuhan. Sa halip na makinig sa saloobin ng iba, mas pinipili nilang pairalin ang kanilang sariling pasya. Dahil dito, nawawala ang pagkakaunawaan na siyang mahalagang sangkap ng isang matatag na samahan, kasabay ng pagdami ng tampuhan, nababawasan din ang saya at kapanatagan na dating namamayani sa loob ng pamilya. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, nagiging mahirap ibalik ang dating init ng pagmamahalan. Napakahalaga para sa isang mananampalataya ang pagkakaroon ng pusong marunong magparaya at handang makinig sa kapwa. Makikita sa mga turo ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagpapatawad at maayos na pakikitungo sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng mapagkumbabang pag-uugali, na pananatili ang maayos na samahan at naiiwasan ang pagkakaroon ng malalim na alitan. Nagiging daan din ang kabutihang asal upang magkaroon ng mas matibay na ugnayan ang bawat miyembro ng tahanan. Ganyang uri ng pamumuhay ang nagbibigay karangalan sa Panginoon. Kapag pinipili ng isang tao na unahin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sarili, mas nagiging matatag ang pundasyon ng bawat samahan. Nagkakaroon ng mas malalim na pagmamahalan na hindi madaling masira ng anumang pagsubok. Unti-unting nabubuo ang kapaligirang puno ng paggalang, pagkakaisa at tunay na pagkalinga. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, nagiging posible ang pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng iba't ibang hamon ng buhay. Ika-4. Nahahadlangan ang pagpapala at mabubuting gawain. Kapag masyadong nakatuon ang isang nilalang sa pansariling kapakinabangan, kadalasang nababawasan ang kahandaang magbahagi ng biyaya sa ibang nangangailangan. Dahil sa matinding pagnanais na mapunta sa sarili ang lahat ng mabubuting bagay, nagiging limitado ang pagkakaroon ng pusong mapagbigay at mahabagin. Kasunod nito, humihina ang kagustuhang tumulong at gumawa ng mga bagay na nagbibigay karangalan sa Panginoon. Nawawala rin ang kasiyahang dulot ng taos-pusong paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Maraming pagkakataon ang lumilipas nang hindi napapakinabangan sapagkat mas pinipili ng tao ang sariling kapakanan kaysa maging pagpapala sa iba. Acts 20 verse 35 says, "It is more blessed to give than to receive." Nagpapahayag ang talatang ito ng napakahalagang katotohanan tungkol sa kagalakang nagmumula sa pagbibigay. Ayon sa mensaheng mababasa sa Biblia, higit na kalugod-lugod sa Diyos ang pusong handang magkaloob kaysa sa pusong laging naghahangad para lamang sa sarili. Pinapakita rin ng Panginoon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa lawak ng kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Doon nasasalamin ang kagandahan ng isang pusong puspos ng pagmamahal at habag. Hindi kakaunti ang mga taong pinagkalooban ng maraming biyaya, ngunit naging mahirap para sa kanila ang magbahagi dahil sa labis na pagkapit sa sariling interes. Sa halip na maging daluyan ng kabutihan, nagiging sarado ang kanilang damdamin sa pangangailangan ng ibang nilalang. Bunga ng ganitong asal, maraming pagkakataon para makagawa ng mabuti ang hindi na isa sa katuparan. Kasabay nito, nawawala ang pagkakataong makapagbigay ng pag-asa at kagalakan sa mga dumaraan sa matinding pagsubok. Dahil sa labis na pagkiling sa sarili, hindi lubusang nahahayag ang pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang dakilang halimbawa ng kusang loob na paglilingkod at walang pag-iimbot na pagmamahal. Bagaman siya ang hari ng mga hari,
Pinili niyang maglingkod at magbigay ng kanyang sarili alang-alang sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na halimbawa, natutunan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagiging bukas palad at mahabagin. Nagiging mas makabuluhan ang pamumuhay kapag ang layunin ay makapaghatid ng kabutihan sa kapwa. Ganyang uri ng pagkatao ang nagbibigay kaluguran sa puso ng Panginoon. Kapag natututunang alisin ng isang tao ang labis na pagkiling sa sariling kapakinabangan, mas nagiging handa siyang maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapala ng iba. Nagiging bukas ang kanyang damdamin sa mga pagkakataong makapaglingkod ng may katapatan at kabutihan. Unti-unting nabubuo ang mas malalim na pagkahabag at pagnanais na makatulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, lumalawak ang kakayahang magmahal at magbigay ng walang hinihintay na kapalit. 5. Unti-unting nabubuo ang pagmamataas sa kalooban. Kapag palaging inuuna ng isang tao ang sariling kagustuhan, madalas na sumisibol ang labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan at tagumpay. Dahil dito, nagiging madali para sa kanya na kalimutan na ang bawat mabuting bagay ay nagmumula sa biyaya at awa ng Panginoon. Kasabay ng pagtaas ng pagtingin sa sarili, nababawasan ang pagpapakumbaba na mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Nangyayari tuloy na mas pinaniniwalaan na ng tao ang kanyang sariling karunungan kaysa sa paggabay ng Diyos. Maraming pagkadapa ang nagsisimula sa pusong hindi na marunong yumuko sa harapan ng may kapal. Proverbs 16 verse 18 says, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." Nagbibigay ang talatang ito ng malinaw na babala tungkol sa panganib na dulot ng pagmamataas sa buhay ng tao. Ayon sa katotohanang mababasa sa Biblia, hindi kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang pusong mapagmataas at mataas ang tingin sa sarili. Pinapaalala ng mensaheng ito na ang tunay na karangalan ay nagmumula sa kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Doon makikita ang kahalagahan ng pagkilala na ang lahat ng biyaya ay nagmumula lamang sa Kanya. Hindi namamalaya ng marami na habang lumalalim ang pagiging makasarili, lalo ring lumalaki ang pagnanais na mapuri at mapansin ng ibang tao. Sa halip na magpasalamat sa Panginoon, nagiging sentro ng pansin ang sariling kakayahan at mga natamong tagumpay. Bunga ng ganitong pag-uugali, nagiging mahirap tanggapin ang mga payo at paalala mula sa ibang tao. Kasabay nito, nababawasan ang kahandaang kilalanin ang sariling pagkakamali at pagkukulang. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, mas nagiging madali ang paglayo sa tamang landas na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang perpektong halimbawa ng kababaang loob at ganap na pagsunod sa Ama. Bagaman taglay niya ang walang hanggang kapangyarihan, pinili niyang mamuhay ng may kababaan at paglilingkod. Sa pamamagitan ng kanyang banal na halimbawa, natutunan ng mga mananampalataya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa katanyagan o karangyaan. Higit na mahalaga sa paningin ng Diyos ang pusong marunong magpakumbaba at handang sumunod sa kanyang kalooban. Ganyang uri ng katangian ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kapag nananatiling mapagpakumbaba ang isang tao, nagiging mas bukas siya sa paggabay at karunungang nagmumula sa Diyos. Nagiging mas madali rin para sa kanya ang tumanggap ng mga paalala at mabubuting aral mula sa kapwa. Unti-unting nahuhubog ang pagkataong may paggalang, kahinahunan at malinis na hangarin. Sa tulong ng biyaya ng Panginoon, naiiwasan ang mga kapahamakang dulot ng labis na pagtataas sa sarili. 6. Nawawala ang tunay na diwa ng paglilingkod. Kapag labis na umiikot ang buhay ng isang tao sa pansariling kapakanan, unti-unting nababawasan ang kahandaang magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang nilalang. Dahil sa matinding pagnanais na laging mapaboran ang sarili, nagiging mabigat ang paggawa ng kabutihan para sa kapwa at sa gawain ng Panginoon. Kasabay ng paglipas ng panahon, humuhupa ang sigasig na maglingkod ng may katapatan at dalisay na layunin. Nangyayari tuloy na mas pinahahalagahan ang sariling kaginhawahan kaysa sa pagkakataong maging kasangkapan ng Diyos. Maraming magagandang pagkakataon ang lumalampas sapagkat mas pinipili ng ilan ang pansariling kapakinabangan kaysa sa banal na tungkulin na maglingkod. Mark 10 verse 45 says,
For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Nagpapakita ang talatang ito ng dakilang halimbawa ng Panginoong Hesus na kusang naglingkod para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ayon sa katotohanang matatagpuan sa Biblia, hindi nakabatay sa pansariling interes ang tunay na paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Pinapaalala ng mensaheng ito na ang pinakadakilang pag-ibig ay nakikita sa pusong handang magbigay at magsakripisyo para sa iba. Doon nasisilayan ang kagandahan ng pananampalatayang namumunga ng kabutihan at pagkalinga. Hindi kakaunti ang mga tao na nawawalan ng gana sa pagtulong kapag wala silang inaasahang pakinabang o pagkilala mula sa iba. Sa halip na maging bukal ang kalooban sa paggawa ng mabuti, nauuna ang pagnanais na makatanggap ng papuri at pagpapahalaga. Bunga ng ganitong pananaw, nawawala ang tunay na layunin ng paglilingkod na itinuro ng Panginoon. Kasabay nito, humihina ang pagnanais na maglaan ng panahon at lakas para sa kapakanan ng kapwa. Kapag nagpapatuloy ang ganitong asal, mas nagiging mahirap maranasan ang kagalakang dulot ng taus-pusong paglilingkod. Makikita sa mga aral ng Panginoong Hesus na ang kadakilaan sa kanyang kaharian ay hindi nasusukat sa taas ng katayuan kundi sa kahandaang maglingkod sa iba. Bagaman siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, namuhay siya ng may kababaan at malasakit sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natututunan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pusong mapagkalinga. Nagiging makabuluhan ang bawat araw kapag ginagamit ang mga biyayang tinanggap upang makatulong sa iba. Ganyang uri ng pamumuhay ang nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Kapag natututunang alisin ng isang tao ang labis na pagkiling sa sarili, mas nagiging bukas ang kanyang kalooban sa banal na layunin ng Diyos. Nagiging masigla rin ang pagnanais na magbahagi ng panahon, lakas at kabutihan para sa kapakanan ng kapwa. Unti-unting nahuhubog ang pagkataong may habag, katapatan at taos-pusong paglilingkod. Sa pamamagitan ng paggabay ng Panginoon, nagiging pagpapala ang kanyang buhay sa maraming tao sa paligid. Ikapito, nalalagay sa panganib ang buhay na walang hanggan. Kapag lubusang namayani ang pagiging makasarili sa puso ng isang nilalang, nagiging madali para sa kanya na talikuran ang mga utos at banal na kalooban ng Panginoon. Dahil sa labis na pagkahumaling sa pansamantalang mga bagay ng mundong ito, nakakalimutan ng marami ang higit na mahalagang kayamanan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kasabay ng paglipas ng mga taon, nagiging abala ang isipan sa paghahangad ng makamundong kasiyahan habang napapabayaan ang kalagayang espiritual. Nauuwi tuloy ang ganitong pamumuhay sa paglayo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. Napakasakit isipin na ang isang pusong ayaw magpasakop sa Panginoon ay maaring mawalan ng pagkakataong makasama siya magpakailanman. Matthew 16 verse 26 says, "For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Nagbibigay ang talatang ito ng isang napakalalim na paalala tungkol sa tunay na halaga ng kaluluwa ng tao sa paningin ng Diyos. Ayon sa mensaheng matatagpuan sa Biblia, walang anumang kayamanan o tagumpay sa mundong ito ang maaaring ipantay sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Pinapakita ng katotohanan ito na hindi dapat maging sentro ng pamumuhay ang pansariling kagustuhan at makamundong hangarin. Doon nahahayag ang kahalagahan ng pagpili sa landas na naayon sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi namamalaya ng marami na habang patuloy nilang inuuna ang kanilang sariling kaginhawahan, lalo silang napapalayo sa mga bagay na may walang hanggang kabuluhan. Sa halip na hanapin ang presensya ng Panginoon, mas nabibigyan ng halaga ang pansamantalang kasiyahan na hindi naman nagtatagal. Bunga ng ganitong kalagayan, unti-unting nanlalamig ang pananampalataya at nababawasan ang pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Makikita sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang kanyang hangarin na walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, nabuksan ang daan upang makalapit ang tao sa Ama at matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nagkaroon ng pagkakataon ang sangkatauhan na maranasan ang bagong buhay na puno ng pag-asa. Napakadakila ng pagmamahal ng Panginoon
sapagkat handa siyang tanggapin ang bawat pusong nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Ganyang uri ng habag ang patuloy na nagpapakita ng walang hanggang kabutihan ng Diyos. Kapag pinipili ng isang tao na isuko sa Panginoon ang kanyang buong buhay, nagiging malinaw ang tunay na layunin ng kanyang paglalakbay sa mundong ito. Nagiging higit na mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa anumang pansamantalang pakinabang na kayang ibigay ng sanlibutan. Unti-unting napapalitan ng pag-ibig, pananampalataya at katapatan ang dating pagkiling sa pansariling kagustuhan. Sa tulong ng paggabay ng Panginoon, nagiging matatag ang pag-asa sa kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa pansariling kagustuhan at makamundong pagnanasa, patuloy ding ipinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa dami ng tinatanggap, kundi sa lalim ng pagmamahal at kahandaang maglingkod sa kapwa. Maraming tao ang nag-aakalang walang masama sa palaging pag-uuna sa sarili. Subalit malinaw na ipinapakita ng Biblia na nagiging daan ang ganitong pag-uugali sa paglayo sa Diyos, pagkasira ng samahan at pagkawala ng tunay na kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Habang may panahon at pagkakataon, napakahalaga na suriin ng bawat mananampalataya ang kalagayan ng kanyang puso at patuloy na hanapin ang banal na kalooban ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Hindi kailanman naging layunin ng Panginoong Hesus na mamuhay ang kanyang mga tagasunod para lamang sa kanilang sariling kapakanan sapagkat ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, habag at taos-pusong paglilingkod. John 13 verse 35 says, "By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another." Napakaganda ng mensaheng nakapaloob sa talatang ito sapagkat ipinapakita nito na ang tunay na pagkakakilanlan ng isang lingkod ng Diyos ay hindi nakikita sa dami ng kanyang tinatamasa, kundi sa lawak ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Kapag namamayani ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, nawawala ang pag-iimbot, napapalitan ng kababaang loob ang pagmamataas, at mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang ng buhay. Nawa ay patuloy na gabayan ng Panginoon ang bawat pusong naghahangad na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok at tukso ng mundong ito. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, at ang bawat pangarap na inialay mo sa Kanya ng may pananampalataya at pagtitiwala. Hanggang sa muli, nawa ay manatiling buhay sa ating mga puso ang pag-ibig, kabutihan at biyayang nagmumula sa Panginoong ating Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat magpakailanman. Amen.